Normally, mag-gain kayo dyan, tataba kayo. So, kailangan mo natin mag-jog-jog, mag-lose ng weight, okay? Stretching, drills, para i-ready natin dun sa mga high intensity na training na gagawin natin. Okay? High intensity. Kapag malakas na yung katawan natin, malakas na tayo tumalon, kaya na natin makipagbanggaan, kaya na natin sumabay sa mga kalaban. Doon na natin i-develop yung skills ng bawat isa. Kung point guard ka, maganda ang bola. Kung shooter ka, puro skills na. Kung center ka, di ba, yung rebound. Nakuha nyo? Yes. Doon na nagkakaroon ng tinatawag na specificity. So, specific training to their, yung task nila, di ba? Kaya may point guard, may forward. Nakuha na natin? Opo. Okay, so yan. Itindihan nyo na. Ngayon, ang plyometrics is a combination of training, jumping, hop, ano pa? May hurdle. Di ba gumagamit ng mga hurdles? Nakapanood mo kayo yung naglalaro ng hurdles? Yung may tinatalunan? May mga bar? Kasama yan. Okay, so ngayon si plyometrics, based dun sa program na ginawa natin, siya yung preparation para dun sa high intensity training na gagawin natin. So ibig sabihin siya yung after the reconstruction ng muscles during the off season, the recovery time, nakapagpahinga na kayo, siguro yung isang buwan, kailangan natin ulit ibalik yung stamina natin. Okay, kapag nabalik na natin, kaya natin i-develop yung strength dahil dun sa high intensity. And dito, ito yung mga explosive activity. Nagamit pa yung drawing mo. Explosive movement. Kasi through this movement, dito tayo mas nakapag-develop ng power, ng strength. Yung muscle fiber, na sinasabi natin, dito natin yun na-develop. Okay? So, paano yung mga activity na yun? For example, gusto mong tumaas yung talon. Ano bang ginagawa para tumaas yung talon? Jumping. Lahat ng alam nyo, ano yung ginagawa ng mga tao na kilala nyo para lumakas yung talon niya? Yes. Ang tawag ng talon, sir. Ano yan? Anong talon yan? Tawag yan? Basta ganun yung training sa volleyball eh. O, sa volleyball. So normally yung iba naglalagay pa sila ng mga weights dito. Iba nag-jog sila. Yung iba sa ilalim sa tubig, sa dagat. Diba yung shore ng dagat? Siyempre yung mga hanggang hips nila, doon sila tumatakbo. Kasi kapag may current, mas mahirap tumakbo. Therefore yung legs mo, mas mahirap yung drag. Kapag nasusustain mo yun, kapag tumakbo ka sa flat, kasama yung legs pa sobrang lakas. Nakuha? Yung iba naman, yung ibang activity yung ginagawa nila, squat. Jump squat. Okay? Anong oras na? Tignan natin kung hindi ba Tagal pa. Mamaya gagawin nyo to, may time pa naman. Dito natin. Gawa ko yung ID mo. Okay. So, simple exercise to develop yung power strength ng hamstring. So, alam natin, yung hamstring, siya yung may malaking group ng muscles dito. Sa back ng thigh. Yung quadriceps, may 3 parts din ng muscles yung harapan. Okay? To develop yung, para palakasin natin yung glutes na yan. Kasi kapag malakas yung hamstring nyo, pati yung glutes nyo, malaking impact yun para mas mataas yung talon nyo. Saan yung para sa kabayo? Para sa kabahan. Hindi naman sa kabahan. Okay, ganito gagawin yan. Ang gagawin niya squat. So sa squat position, Ha? make sure na yung knees natin hindi lalagpas sa tuso, naka-back out. Okay? Back out, then jump. Meron pa. Yung selfie. Okay? So, make sure kapag land nyo, ano nangyayari kasi sa iba, pag talon nila, maglalan sila ganyan. So, ang sakit nun, yung binibigay natin na matalong ko lang ng straight. Sige. Kapag ganun yung form nyo, kapag ginawa nyo yung exercise na yun, yung strength, Sakit. meron tayong tinatawag na ground reaction force. Isaac Newton, familiar ba kayo sa every action, there are an opposite equal reaction. Naalala nyo? Naalala mo? Okay. Basic, high school, di ba? Yes, sir.
Ang nangyayari, merong ground reaction force. Kapag hindi kayo nagkaroon ng absorption, hindi kayo nag-bend, yung stress na binigay nyo pagtalon, plus yung reaction ng ground, lahat yun, ikikarry ng knees. So, mangyayari, yung knees nyo, ganito yan. May nag-anatomy kayo? Sa mga ano? Sige, sa mga wala, maintindihan nyo. Yung tuhod natin, yung leg tsaka yung lower, parang ganito yan. Connection niya ng dalawang bone. Okay? So, tandaan